ito na. Ayon po dito sa Bilyonaryo News Channel, ex-PNP Chief Torre, maaaring gawing anti-corruption czar. Yan po yung sabi dito mga kababayan. Eh di ba, kung matatandaan nyo, no, natatalakay natin, maalin sa NBI, or di kaya naman mga kababayan, sa Philippine Anti-Corruption Commission, or etong anti-corruption czar, yung mapuntahan ni PNP Chief, or dating PNP Chief, General Torre. Kasi nga mga kababayan, sa totoo lang, pag naging chairman po siya ng Philippine Anti-Corruption Commission, eh automatic na mas mataas yung posisyon na yung compare doon sa pagiging PNP chief po niya. Dahil direkta po sa presidente yon at secretary level po yon mga kababayan. So ngayon ito, pakinggan po natin itong nakita po nating balita. Galing po mga kababayan dito po sa dito po sa Bilyonaryo News Channel. I-play na po natin. I-credit po natin sa kanila yan ha. Matapos si Bakin sa pwesto, tila nagpahiwatig na si dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa susunod niyang pamumunuan. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Nagpahiwatig ang Malacanang na tila magugustuhan ni ex-PNP Chief Nicolas Torre III ang inaalok na pwesto ng palasyo. Eto bakit magugustuhan ni General Torre yung posisyon na possible na ialok po sa kanya. Kasi unang-una wala itong pinagkaiba mga kababayan sa kanyang pagiging PNP chief or pagiging police po niya. Bakit natin nasabi? Dahil kapag halimbawa, siya mga kababayan di umano, yung talagang itinalaga na chairman ng bagong bubuuin na Philippine Anti-Corruption Commission, eh automatic mga kababayan na wala siyang ibang gagawin dyan kung hindi manghunting ng mga corrupt na politiko, corrupt na public servant, at siya mga kababayan yung magkakaso at magtitimbre sa presidente kung sino yung mga korap na dapat managot. So wala din pinagkaiba mga kababayan sa kanyang pangangaso sa mga kriminal noong mga panahon na siya po ay PNP chief at noong mga panahon na hinahabol niya etong si Kibulo. Kaya tingin ko magugustuhan ni General Torre kung sakali na siya po ang mailagay bilang chairman ng bagong bubuuin na Philippine Anti-Corruption Commission. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Tapos itong tanggalin. Meron po talaga inaalok katulad po na sinabi natin at sa ngayon po ay wala pa pong komento. Hintay na lamang po natin kung ano magiging positibong reaksyon ni General Torre dito. Mismong kay Torre nanggaling na baka hindi siya qualified na humawak ng National Bureau of Investigation sakaling ito ang ialok ng palasyo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, baka hindi NBI ang ibigay na pwesto sa dating PNP chief. Muli rin niyang nilinaw na naiintindihan niya ang desisyong sibakin siya sa pwesto. Ikatlo, inuulit ko na wala akong sama ng... Saka tandaan nyo mga kababayan, noong mga panahon na may nawala sa posisyon, sa gobyerno ni PBBM, lahat yon binigyan ng maayos na pag-exit. Di ba kayo nagtataka? Di ba mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka bakit yung iba, sina Vic Rodriguez, sina Trixie Cruz Angeles, sino pa ba, sina Sara Duterte, yung mga yan kung tutusin, binigyan niya ng magandang exit eh. Sinabi lang na mga nag-resign at hindi po sinibak. Pero hindi ba kayo nagtataka, doon kay General Torre maliwanag na in-announce yun na inalis talaga sa pwesto, mga kababayan, bilang PNP chief. Pero pulis pa rin siya na may 4-star na rango. Diba tulad dito si Bunoan, kahit alam naman ng sambayan ng Pilipino na talagang sinibak siya, binigyan pa rin siya ng magandang exit mga kababayan. Eh etong si General Torre, kita nyo, in-announce talaga publicly na talagang inalis sa pwesto. So ibig sabihin mga kababayan, kung si General Torre in-announce na inalis sa pwesto, natural na may magandang posisyon na nakalaan po dyan. Kasi kung talagang ang gobyerno ni PBBM, eh wala nang balak na pabalikin itong si General Torre, bibigyan yan ng magandang exit mga kababayan sa gobyerno ni PBBM na hindi masasaktan ang taong bayan at maganda yung kanyang record pag lumabas siya. Kaso nga lang ang problema, dito po kay General Torre nung inalis, talagang maliwanag na wala siyang kahit na anong record. And then ngayon, may kasunod na may nakalaan talaga na mabigat na posisyon at tungkulin para po dito kay General Torre. Kaya dun pa lang, mapapaisip na talaga kayo umpisa pa lang na may magandang plano si PBBM para po dito kay General Torre. Kaya nga lagi ko sinasabi, natingnan na lamang po natin yung nangyari kay General Torre in a positive way. Kasi unang-una, may nakalaan naman na napakagandang plano
etong si PBBM dito po kay General Torre. Anyway, tuloy pa natin. Ang loob sa ating Pangulo. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na desisyon at ang pagkaalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Pulis pa rin naman daw siya at he still serves at the pleasure of the President, ayon ni Torre. Tila may pahiwatig din si Torre sa kanyang mensahe sa pagbanggit na huwag siyang kaawaan matapos sibakin sa pwesto ng Malacanang. Salamat din sa mga naawa sa akin, ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine. Tama, si Aymalayco, wala namang graceful exit forthwith sibak nga, di ba? Yes! Kasi hindi gagawin yun ng gobyerno ni PBBM kung talagang hindi na nila gustong kuhanin etong si General Torre or kung wala siyang paglalaanan na mas magandang posisyon para kay General Torre. Kita nyo nga si Bonoan, no? Di ba kung tutuusin, si Bak yun eh. Kaso nga lang ang problema, binigyan ng graceful exit. Di ba? Exit. Anyway, tuloy pa natin. National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon, sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Una nang umugong ang balita na bagay si Torre na gawing anti-corruption czar. Sabi niya, pampalubag-loob lang yan eh. Hindi ako naniniwala sa'yo. Aymalayco, hindi ako naniniwala sa'yo, pampalubag-loob to. Kita nyo ba? Yung mga kababayan Pilipino natin, nung unang pumutok tong balitang ito, kita nyo, easy lang tayo. Easy lang. Kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi ako naniniwala pampalubag-loob yan. Talagang una pa lang alam ko na may magandang plano dyan si PBBM. Hindi bibitawan ni PBBM yan. Yan ang isa sa mga alas ng presidente si General Torre. Bukod sa malakas sa publiko, talagang alam natin kung ano yung mga nagawa niya at napatunayan niya. Kaya nga una pa lang mga kababayan, nung pumutok yung balita na sinibak siya or naalis siya sa pwesto bilang PNP chief, chill lang tayo. Kasi alam natin mga kababayan na hindi bibitawan ni PBBM yan. Dahil sa tapang ng 4-star general. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Ayan. Kung titingnan nyo, possible daw na itong si General Torre ay ilagay bilang Philippine Anti-Corruption Commission. Diba? Bilang chairman, siguro. Kasi unang-una, pag siya ang chairman, mga kababayan, ng Philippine Anti-Corruption Commission, ka-level po yan ng mga secretary. So ibig sabihin, mas mataas yung posisyon na ito compare mga kababayan sa pagiging PNP chief po niya. Kasi alam naman po natin sa totoo lang, etong si General Torre, marami na itong nagawa. Marami nang napatunayan ito. At saka ilang beses na rin mga kababayan na talagang kinuha ni PBBM etong si General Torre pamula sa pagiging CIDG mga kababayan and then hanggang sa naging PNP chief. So ngayon kung titingnan nyo, hindi naman paulit-ulit na kukuhanin ni PBBM yan kung wala siyang tiwala kay General Torre. Ako 100% naniniwala ako na kaya ganito yung ginawa kay General Torre kasi may mas magandang posisyon. Kasi kung ang pakikinggan natin yung mga negatibong komento, wala talaga eh. Papasukan lang at papasukan niya ng mga DD-shit na tamang hinala at gagawan lang yan ng iba't ibang kwento na kesyo magkaaway si ganito, kesyo kaaway si John Vic Remulla, kesyo kaaway ang Napolcom, ganyan lang yung magiging kwento mga kababayan at papasok doon sa isipan na mga kababayan Pilipino po natin para magbitaw ng pagsuporta kay PBBM at awayin at sisihin ng presidente at yung mga nakapaligid sa presidente. Pero gaya nga po ng sabi ko, kita nyo naman, sinusubukan na utuin nung iba mga kaalyado ni Digong itong si General Torre, pero hanggang sa huli naninindigan si General Torre na wag kayo dapat magalit sa presidente. Especially, ayos lang siya. Kasi nga alam natin mga kababayan alam natin na bago mangyari ang mga bagay niya, siguro nag-usap na si presidente at saka po si General Torre. Siguro na pag-usapan na po nila yan. Kasi unang-una ang presidente hindi po basta-basta nagdidesisyon yan na ikatatalo ng kanyang administrasyon. Lalo na at alam po natin na si General Torre ang isa sa mga alas ni PBBM. So ako naniniwala ako na fit sa kanya etong posisyon bilang Philippine Anti-Corruption Commission. Kung siya ang magiging chairman po dyan. Kasi marami po talaga mga tiwali,
Marami po talaga mga kababayan na mga politiko na gumagawa ng anomalyo dyan, especially yung mga sangkot sa flood control project, ang hahabulin po talaga ni General Torre. So ngayon, General Torre, alam naman po natin na nagpapahinga na sa bakasyon, di umano, pagbalik niyan, mag-uumpisa ng mga yan ng mga politikong tiwali. Ano po, at mga public servant na tiwali. So ngayon, mga kababayan niya, una pa lang, yan po yung pananaw ko. Kaya po kahit may mga sumasama ang loob, may mga naiinis sa naging desisyon ng presidente, may mga hindi nagustuhan, talagang mas pinipili pa rin po natin maging kalmado sa issue na yan kasi malaki yung pananampalataya at paniniwala natin na si PBBM ay hindi magdidesisyon ng ikapapahamak ng kanyang gobyerno or ikatatalo ng kanyang gobyerno. At hindi niya bibitawan etong si General Torre ng ganun-ganun na lang. Kasi nga, asset ng gobyerno, etong si General Torre. Sa madalit salita, alas ng gobyerno, si General Torre. So anyway, mga kababayan kayo, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito sa topic na ito mga kababayan na tinalakay po natin.